Sa panahon no, ng dating Pangulong Duterte, mga kababayan, tinayo ito eh. Halos kompleto na ang ginagawang bago. Yung putrages. Ang hirap kapag taga-Tondo, tapos yung tatay ko kasi taga-Tondo. No? Bukang bibig ng mga taga-Tondo, palamura din. Di ba? Although wala naman kaming meaning doon, pero yun na yung nakaugalian. Tapos ang nanay ko, Marikenya. Anak ng putik na yan. Mas lalong palamura ho yung mga taga-Marikenyo. Kasama na po sa araw-araw naming ano yan, pagsasalita. Pero wala kaming ibig sabihin. Pero syempre, kagaya ho nito, nakaharap ako sa inyo at alam natin, merong mga iba dyan nanonood kasama yung mga bata, naririnig ng mga bata. Hindi tayo kagaya doon sa mga Duterte. At hindi tayo kagaya doon sa mga DDS na mga vlogger na para makuha yung mga viewers, kailangan nilang magmura ng magmura. O dito ho, mga kababayan, putrages, itinayo ito nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung makikita nyo ho, mga bossing, ewan ko kung anong putrages na yan na pinag-iisip nitong mga ito. Tingnan mo, oh, matatakot ka pa. Pag panik mo dyan, matatakot ka di ba, alaga? Kakabahan ka, hindi kaya babagsak ito? Hindi kaya kapag dumaan yung MRT, LRT, yayanig to at kakabugin ang dibdib ko? At pagka taas-taas pa ho, mga kababayan, matatapos na yung proyekto doon sa Mount Kamuning. Pakinggan nyo ho. Footbridge at EDSA busway sa Kamuning. Nitong December 27 at 28, nailatag ng trusses at cross-bracing ng ginagawang footbridge. Ayon kay ang nakita ko ho na picture litrato, mga kababayan, ang ganda. Maayos, maipagmamalaki, pwedeng mag-picture-picture. Ang tawag nga ng mga kapwa natin Pilipino, Instagrammable. Department of Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Mark Steven Pastor. Akala ko Mark Villar No? Kinabahan ako. Sabi ko, proyekto ni Mark Villar. Yung laging sumisigaw, belt, 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 puro belt, belt, belt. O ito, parte yata ito ng belt, belt, belt nila. Belt, belt, belt. Ilan daw? 120 na proyekto ang itatayo namin sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Ilan ang nagawa? 13. Bumagsak pa yung isang tulay. Tinanggal pa tong isa, pinalitan ng mas maayos. Kasi ang pansin ko doon sa build nila, makapagyabang lang tayo. Masabi lang natin na ganito kadami yung infrastructure ang papagawa natin. Okay na yan kahit substandard. Okay na yan kahit nayanigin yung kanilang dibdib o kabugin yung kanilang dibdib. Pagpanik nila doon sa taas. Kapag ikaw may sakit ka sa puso, putik. Panigurado. Tapos pag pumanik ka doon, yung lola-lola ka, lolo-lola, may katandaan ka na, 60 years old pataas, pumanik ka doon sa Mount Kamuning, natsyempo ka, nadadaan yung LRT with matching ugang ganon. Baka doon ka pa matuluyan O since malapit ka na, nasa taas ka na, nasa tuktok ka na, panik ka na ng heaven. Kakabahan ka ho, mga kababayan Diba? Asahan na sa unang bahagi ng 2026 ay magagamit na ng publiko ang modernong footbridge at busway station. Yung busway station mismo sa Kamuning, almost completed na, finishing na lang sila. Konti na lang. Kung iyaano mo atras ko ng konti ho, mga bossing. Tingnan mo Kala mo yung skeleton, mga bossing, tipid na tipid Parang, sandali, lakihan ko lang. Kaya ang daming mga tumatalon Yung kapag medyo na high, doon sa ipinagbabawal na gamot, punta na lang dyan, talon ako doon. Diba, bukas na bukas, hindi mo ramdam na safe ka. Salong mo lahat.
yung southbound is more advanced than the northbound. And if you will recall, December 27 midnight to December 28 in the early morning, nag-road closure tayo doon sa southbound para mailagay nila yung mga bus, yung mga steel shafts. Oh, tsaka imbis na ang nakita ko ho doon sa disenyo, mga kababayan, imbis na tumaas ka, pumanik ka hanggang yung parang pwede ka na sumigaw, tatakbo akong presidente doon sa pinakatuktok. Hindi na ganon. Papanik ka, tatawid ka doon sa mga dinadaanan ng sasakyan, bababa ka sa kalagitnaan. Pwede ka sumakay ng mga ng mga bus carousel. Pwede ka sumakay doon sa kalagitnaan. At kung gusto mo naman na tumawid doon sa kabila pa, kasi alam naman natin, EDSA, mga bossing, EDSA, mga daloy ng trapiko, from Magallanes, papuntang, saan ba to? Papuntang Cubao, o yan, pag ganito. Yun yung una mong tatawiran. Kalagitnaan po, island, at nandoon yung LRT. Baba ka doon. Tapos, yung kabilang side naman ho, mga kababayan, kung gusto mong tumawid ulit doon, panik ka ulit. No? Tapos tawid ka na doon. Yun naman po, yung mga papuntang from Cubao, papuntang Magallanes naman ho. So ramdam mo na safe ka. Hindi ka pupunta doon sa pinakatuktok at kala mo, tatakbo ka na pagka-presidente at kailangan malaman lahat. Walang ka ba? Di ba? Footbridge natin. For the northbound, they're installing already the elevators. May elevator pa? May elevator pa? Nakita nyo ho ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos? Bukod po sa sinusugpo, mga kababayan, ang korupsyon, tama at ginagawang maayos, mga boss chief amo sir, yung trabaho diyan po sa mga proyekto. Oh, di ba? Ganyan, hindi yung okay na yan. Sige, boss, paano sila papanik? Di panikin nila. Boss, paano yung matatanda? Problema na nila yun. Basta ang importante, meron tayong proyekto. Hindi ganun. Kaya bakit po merong elevator dyan, mga bossing? Siyempre, inaalala po yung mga taong pagod na po sa trabaho, inaalala po yung mga matatanda na dadaan at papanik dyan at gagamit po ng Mount Kamuning na yan. Tuloy. Compared to your ordinary elevated walkway, because we wanted it to be modern, maluwag ito, and at the same time, may elevator access. Samantala, sa Diba? Ibang-iba ho. Modernong-moderno ho, mga kababayan. Kaya hindi ako magtataka kung meron pong mga kung meron hong mga kapwa tayo Pilipino na around 2028, no, bago mag-eleksyon, yung panibagong eleksyon, baka sumigaw po Pangulong Bongbong Marcos, isang termino pa. Alam naman ho natin, mga kababayan, na minsan nagkakaproblema o kadalasan nagkakaproblema po ang ating bayan kapag yung tipong susunod o papalit na presidente, biglang iniiba, hindi na itutuloy yan, hindi na itutuloy ito, hindi natin priority to. Ito, yung mga ginagawa at talagang proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, talaga namang masasabi mong tama at prioridad na ayusin yung mga yan. Yung mga kapalpakan po, at yung mga pagtitipid sa mga kagamitan ng mga proyekto nung kanilang build. Wala na, giba na. Iba na, ayusin natin. Bigyan natin ng maayos na pagtawid yung mga kababayan nating mga Pilipino. Di ba? Yan ang tamang gobyerno. first quarter din ng 2026 ay inaasahang uumpisa na ang proyekto para sa 3 bagong istasyon sa EDSA Carousel. May 3 bagong istasyon. Ito ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, Magallanes at Cubao. Yun nga, nabanggit mo, Cubao, Magallanes, saka PITX. Parang ang pansin ko dyan sa Pilipinas, kung dati ho mga kababayan, ayaw na ayaw mo ng bus. Ayaw ko sumakay dyan sa bus. Bakit? Kasi kung pumila yan, ang tagal-tagal umaabot ng ilang oras Mapapaano ka na mapapasakay ka na ngayon sa mga bus Bakit to, mga bossing? Kasi meron silang sariling daan di ba? Yung carousel nga, meron silang sariling daan. Pumila man ng pagkatagal-tagal, ligtas at safe naman sa traffic.
Oh, di ba? Tuloy. These 3 stations are supposedly to address yung mahabang pagitan na walang stop sa busway para mas accessible siya. Mas maraming options yung ating mga kababayan kung saan sila bababa. Okay. So yan yung para hindi ka na masyadong mapapalayo pa.